Ang ating pong Bible exposition tonight, mga kapatid at mga minamahal, ay nasa Romans chapter 8 verses 33 and 34. Ngunit pag-aaralan po natin ang flow of context within the given chapter. It is God that justifieth. Ang kaligtasan po ay sa Diyos lamang. Justification is a divine act that only God can give. Ang justification po in Tagalog is napawalang sala. Hindi lang po napatuwid, kundi it means to declare righteous. Wala pong sistema, institusyon, o kahit sinumang nilalang ang may kapangyarihan o kapamahalaan na magpawalang sala sa isang tao, kundi ang Diyos lamang. It is God that justifieth. Who shall lay? So the question is a rhetorical question in Romans 8:33. Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. It's a rhetorical question. Ang ibig sabihin po ng rhetorical question is, hindi siya actually nagtatanong, kundi he is making a point na walang maaaring mag-akusa o magparatang sa lahat ng pinawalang sala ng Panginoon. Walang nilalang, nakikita man o hindi, o institusyon ang maaaring mag-overturn o magpawalang bisa sa declaration ng Panginoon sa kanyang pinawalang sala. So only God holds the sole power for a person to be saved, or the person's salvation. At ang kaligtasan po, ang justification, ay wala pong bahagi ang tao dyan. It is solely the work of God. At ito po ay magbibigay sa atin ng kalakasan sa espiritual at sa panloob na ating pagkatao, na kahit ano po ang ating pagdaanan based on Romans chapter 8, ay maaari nating harapin ng may buong tapang at kalakasan. Hindi nang gagaling sa atin, kundi sa Panginoong Hesus mismo, through the strength of salvation. Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. Who is he that condemneth? It is Christ that died, yea, rather that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. So there is the intercessory work of Christ. And in verse 37, 35, pababa, who shall separate us from the love of Christ? Wala pong makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Verse 37, nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Ang expression of love ay makikita po beginning in verse 28, pababa hanggang 39. Verse 32, He that is spared not His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Who shall lay anything to the charge of God's elect? Kaya sinabi ni Paul in verses 38 and 39, for I am persuaded. Ang salitang persuaded is naniniwalang lubos sa Tagalog. For I am persuaded that neither death nor life, nor angel, nor powers, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus. Nothing and no one can separate us from the love of Christ, sapagkat siya ang namatay, nalibing, at nabuhay na muli. It is God that justifieth. Ang salvation po is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Walang bahagi ang tao. Tayo ay kinilusan ng kanyang biyaya, and we responded to His call of salvation by His grace. When we heard the message of the gospel, kami po ay nanalangin na bago pa tayo nagsimula. So, tayo po'y umawit ng isa lamang at magbasa po tayo ng babasahin po natin yung ating talata mamaya. Matalata, Romans 8, beginning at verse 28 hanggang 39. Let's sing His robes for mine. On the first
righteousness I'm justified. In Christ I live, for in my place He died. I cling to Christ and marvel at the cross. Jesus forsaken, God estranged from God. What by such love, my life is not my own. My praise, my all, shall be for Christ alone. His rose for mine, what cause have I for dread? God's something love, Christ mastered in my stead. Faultless I stand, with righteous works not mine, saved by my Lord, vicarious death and life. I cling to Christ and marvel at the cross. Jesus forsaken, God estranged from God. But by such love, my life is not my own. My praise, my all, shall be for Christ alone. His rose for mine, God's justice is appeased. Jesus is crushed, and thus the Father's pleased. Christ drank God's wrath, on sin death Christ is done. Sin's wage is paid, propitiation won. I cling to Christ and marvel at the cross. Jesus forsaken, God is praised from God. But by such love, my life is not my own. My praise, my all, shall be for Christ alone. His loves for mine, such anguish none can know. Christ God's beloved, condemned as though His foe. He has no wife, accursed and left alone. I ask no He, embrace and welcome home. I cling to Christ and marvel at the cross. Jesus forsaken, God estranged from God. But by such love, my life is not my own. My praise, my all, shall be for Christ alone. Amen. Tayo po yung manatiling nakatayo. Magpunta po tayo sa ating scripture reading in Romans chapter 8. Basahin ko po from verse 28 hanggang 39. So, munod po kayo. Verse 28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He did predestinate, them He also called. And whom He called, them He also justified. And whom He justified, them He also glorified. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. Who is he that condemneth? It is Christ that died. Yea, rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Amen. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine,
or nakedness, or peril, or sword. As it is written, For thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conqueror through him that loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Bigyan din po natin pansin ang verse 33. Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is Christ. It is God that justifieth. Who shall lay anything to the charge of sa mga hinirang ng Panginoon? Ang Diyos ang nagpapawalang sala. And may this give encouragement to us, mga minamahal, na kung tayo po ay iniligtas ng Panginoon by His grace, sa pamamagitan ng kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesus, ang kaligtasan na yan ay mananatili magpakailanman sapagkat hindi tayo ang may hawak niyan kundi ang Panginoon lamang. Kaya kung kayo po kasama namin nakatayo, maaari na po tayo maupo. It is God that justifieth. Malalim po at malawak ang konteksto ng Romans chapter 8, but we will just answer verse 32. It is God that justifieth. Who shall lay anything to the charge of God's elect? Himayin natin. Ang salitang who is in the interrogative pronoun. Ang meaning po ng pronoun na yan, ito'y kasama sa rhetorical question. Ang ibig sabihin po ng rhetorical question, who shall lay anything to the charge of God's elect? Hindi siya actually nagtatanong lamang, but actually he is making a point. Sino ang mag-aakusa o magbibigay ng paratang sa mga pinawalang sala ng Panginoon? Walang maaaring tumayo, makakatayo, none. Because Diyos ang nagpawalang sala. It is to challenge any potential accuser. So ang salitang who, naghahanap si Apostle Paul through the inspiration of the Holy Spirit, who can be the potential accuser, who can overturn the verdict of God. Pagka sinabi ng Panginoon, siya ay pinawalang sala ko, who can overturn that? No one. Shall lay anything. In the Greek, it's only one word. Hindi na po natin babasahin yung Greek niya. Yung English na lang, it means to bring a charge. Meron ka bang gustong gawing legal action against God? Pinabigat pa ito. Pinatindi pa ito ng salitang charge. Who shall lay anything to the charge of God's elect? Ang salitang charge, it means a legal attack or paratang. Accusation. Do you have an accusation na ito'y magbibigay ng sapat na ebidensya o pundasyon para mapawalang bisa mo ang kaligtasan na ibinigay ng Panginoon sa kanyang mga pinawalang sala? Who shall lay anything to the charge of God's elect? Ang God's to Theo, it means the elect belong to God. The elect there simply means the saved. Yung hinirang, yung pinili ng Diyos. The one, those He saved by His grace. Ang linaw po sa verse. That those who are saved belong to God. At ang salitang elect, it means ekletos in Greek. The literal meaning is picked out or pinili, hinirang ng Panginoon. At ang mga hinirang ng Panginoon, it is God that justifieth. The word justified means to declare righteous. Pinawalang sala. Tatlo ang meaning. Declarative. I declare the sinner righteous. Judicial. No accusation can overturn
Walang paratang ang makakapagpawalang bisa sa pagpapawalang sala ng Panginoon. Because the justice of God is served. And Jesus Christ took the full penalty and wrath of God on the cross by the virtue of His death, burial, and resurrection. Kinuha ni Kristo ang buong galit ng Panginoon. And He satisfied, nasiyahan ng Diyos sa ibinayad ng kanyang anak. And it's complete. It means it is based on the finished work of Christ. Kaya who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. Ang kaligtasan po, ang pagpapawalang sala, ay sa Diyos lamang, belongs to God alone. What does it mean? No human being, institution, or sistema ang may kapangyarihan para magpawalang sala sa isang tao, to justify a sinner in the sight of God. Only God can do that. God's judicial pronouncement. Judicial is a legal word. Ito ay final. At walang paratang or accusation can overturn it. When God saves a person, it's permanent. Secondly, justification is the gracious act of God alone, not of human merit. Walang kinalaman ang tao sa pagpapawalang sala natin. Wala tayong bahagi sa ating kaligtasan. Ano ang implied meaning, implication? Kung ang Diyos ang nagpapawalang sala, walang paratang, no accusation, whether human, angelic, demonic, or legal, or any legal na paratang, can nullify it. Makakapagpawalang bisa. Ang Panginoong Hesus is our propitiation. It means only God can satisfy God. And then third meaning, it is God that justifieth. Justification is Christocentric. Ang pagpapawalang sala ay nakabase lamang sa atoning work of Christ. Without Christ, there's no salvation. Without His death, burial, and resurrection, there's no gospel, no message of salvation, no justification. Justification, salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. It is God that justifieth. Kaya ang tanong, who shall lay anything to the charge of God's elect? Can you charge ang lahat ng pinawalang sala ng Panginoon? Paul is making a rhetorical question. Rhetorical ang meaning, he's not actually asking a question. He's making a point. Wala sino ang maaaring mag-akusa. Nakikita man o hindi sapagkat Diyos ang nagpawalang sala. Paul challenges any potential accuser. Human, spiritual, circumstantial o kahit pangyayari, who might attempt to bring mga paratang accusations against sa mga tinubos ng Panginoon na kanyang pinakamamahal na church. No one is the answer. Kaya dahil walang maaring mag-akusa or to overturn the final verdict of God sa lahat ng kanyang pinawalang sala, Paul said in verse 37, who shall lay, in verse 33, who is he that condemneth? Can anyone condemn? It is Christ that died, yea rather that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. It is Christ who holds our salvation. At dahil si Kristo may hawak ng lahat, ang Diyos ang may hawak ng lahat, verse 37, sinulat ni Paul, through the inspiration of the Holy Spirit, he said, nay, in all these things, we are more than conquerors. Higit pa tayo sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan ng umibig sa atin. Isipin ninyo, ang conquerors ay someone who is victorious, a victor. However, in verse 37, mga kapatid,
Hindi lang po conquerors ang ginamit. Meron pong idinagdag na phrase na more than, na nagpatindi ng kanyang kahulugan, which more than conquerors, which intensifies its meaning. Saan ba tayo nagtagumpay? If you will look at the context, a conqueror is someone who conquers kings, nations, kingdoms, governments. Pero ang conqueror po na tao ay may hangganan. Pero nung sinabing we are more than conquerors, nagtagumpay tayo, hindi lang sa pisikal na aspeto, nagtagumpay tayo sa mga pinagtagumpayan ng ating tagapagligtas. And what are they? More than conquerors, hypernikao in Greek, which means to gain a decisive and surpassing victory by vanquishing, tinalo ang lahat ng bagay. Ano yung lahat ng bagay? It is mentioned in the preceding and following verses. Isa-isay natin saan tayo nagtagumpay. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation? Hindi ko na po nilagay yung Greek word para magkasya sa screen. Tribulation means afflictions. Ito yung mga pagsubok na sumusubok sa ating pananampalataya. If you are a truly saved person, your faith will stand. Tribulations, distresses. It means narrowness, constriction. Ikaw ay nalagay sa mahigpit at napakahirap na sitwasyon. Ito yung tinatawag na situational anguish. Ito yung kahirapan na nalagay ka sa matinding kalagayan. Persecution, ikay hinahabol. You are being pursued. It proves the reality of discipleship. They that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. And famine, it means hunger, kawalan, scarcity, kakulangan. Ito yung physical need, the test na sinusubok ang ating pagtitiwala sa gabay ng Panginoon. The test our trust in God's providence. Nakedness, it means exposed. Vulnerability, walang-wala. Kakulangan. And then peril, threat to life. Itong threat sa buhay, peligro, na tumatawag sa lahat ng mananampalataya na kumapit sa kontrol ng Panginoon. Bahala ka na sa kalagayan namin, Panginoon. And then sword, it means death or violence. This is the ultimate mortal threat, humantong sa kamatayan. We are more than conquerors through Him. Nay, in all these things. What all things? These are the all things na pinagtagumpayan ni Kristo. These are temporary in this life. May mas mataas pa dyan. May mas mataas pa sa mga pinagdaraanan natin dito sa mundo. Because Jesus rose from the grave in verse 33. 38 gives the answer. For I am persuaded, ako'y naniniwalang lubos, that neither death, it means physical death, it also means hell and darkness. There are two kinds of death, physical and spiritual. For I am persuaded that neither death, second, life, yung pag-iral natin, life itself, our very existence. Ano man ang kalagayan ng buhay na yan? Angels, it refers both to evil and to good angels or positions of authority. Evil angels pala. And positions of authority. Angels nor principalities nor powers. Evil spirits that have power over men. And then things present, ang kalagayan ng kasalukuyang buhay. Things to come, ano man ang hindi natin nalalaman sa kinabukasan. Pagsama-samahin mo ang lahat, hindi tayo mahihiwalay sa pag-ibig ng namatay
at nalibing at nabuhay na muli para sa atin. And Paul is persuaded, meaning Paul is convinced, he is pacified that God will keep His word inviolate. God will never violate His promise. Sino at saan tayo nagtagumpay? Sino at ano ang ating mga tinalo? Hindi po tayo, no. It wasn't us who defeated them, kundi ang ginawa ni Kristo. Romans 8:37. We are more than conquerors through Him that loved us. Ano, sino at ano ang mga tinalo natin? Why are we more than conquerors? A human conqueror conquers kings, nations, kingdoms, but only for a time. Pero si Kristo po, ginawa tayo more than conquerors because Jesus defeated death, and we will also defeat death, both physical and spiritual. That is in Romans chapter 8. Allow me to read verse number 11. But if the spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. If the Holy Spirit, the third person, is in us, and si Kristo ay nabuhay mula sa mga patay, tayo din ay bubuhayin mula sa mga patay. That's why Paul said in 1 Corinthians 15, death is swallowed up in victory. He will change our vile bodies that it may be fashioned like unto His glorious body. Saan tayo nagtagumpay? Sa 7 hardships of life. These are the 7 hardships of life. Nagtagumpay tayo lahat dyan. Tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, peril, or sword. Nagtagumpay din tayo sa death, life, angels, principalities, powers, things present, things to come. Nagtagumpay tayo sa lahat. The 7 hardships in life, and we are more than conquerors sapagkat tinalo ni Kristo ang the accuser of the brethren who accuses us before God day and night. Napapaloob si Satanas at ang kanyang mga demonyo sa principalities and powers. Jesus crushed the head of the serpent. At pati na rin ang kanyang mga kampon. Same in verse 38. The principalities and powers. If you will read the Paul in Ephesians, makikita natin, we are seated above sa lahat ng nilalang ng Panginoon. Sapagkat tayo'y lubos niyang inibig. It is God that justifieth. It is a rhetorical question. Who shall lay anything sa lahat ng iniligtas o hinirang ng Panginoon? It implies that no one can successfully accuse the redeemed, the church, sapagkat tayo po ay ang ating justification, mapapawalang sala, is secured by Christ Himself. Tingnan natin in an illustration. This is the church. The object of the love of Christ and the repository of grace. Imbakan ng buong biyaya. Ano ang nasa church? Romans 8:28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. This is the purpose of God in Christ. This is found in Ephesians 1 and chapter 3. The eternal purpose of God in Christ. For whom He did foreknow. Kilala ng Panginoon at nakikilala ng Panginoon ang kanyang mga iniibig at hinirang. He has set His love upon them. And He knew, my sheep hear my voice, and I know them. That's foreknowledge. And they follow me. For whom He did foreknow, He also did predestinate. It means God has already prepared the way sa lahat ng kanyang mga hinirang. Secure na ang daraanan. That they might be conformed to the image of His Son. This is conformity to the image of Christ.
This is part of our glorification. Tayo po inihahanda until the final stage of glorification na tayo magiging kawangis ng ating. Tayo po ay magiging kawangis natin ang ating tagapagligtas. He called us to salvation. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. For whom He did foreknow, He justified, then He namali ako. Na-jumble na. Verse 29. 29. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son. This is supposed to be verse 30. Moreover, whom He did predestinate, then He also called. That is supposed to be verse 30. Paumanin po. Tinawag niya sa kaligtasan. Ang tinawag niya sa kaligtasan, pinawalang sala niya. He justified. At ang kanyang pinawalang sala, luluwalhatiin niya magpakailanman. It is God that justified. Tapatan natin based on the rule of context sa tanong ni Paul, who shall lay anything to the charge of God's elect? Who can charge? Verse 34, who can condemn? May apat na pwede based on Romans chapter 8. The 7 hardships of life ay maaaring mag-akusa. The answer is no. Sapagkat ang may hawak ng kaligtasan ng tunay na saved, ng tunay na tinubos, ay ang Diyos mismo. The combined strength of demons, for I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, the combined lakas ng mga demonyo, no demon can accuse us, can accuse those pinawalang salat ng Panginoon. Kamatayan ba? Buhay, kasalukuyan, the present and the future? The answer is, God holds the past, the present, and the future. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth. Sinabi ni Paul, nor any other creature. Baka may hindi siya na-mention na nagpasan niya. There's none. And even yung pinakaulo ng evil principality, si Satanas, he is the head of the serpent, is already crushed. That is in Colossians chapter 2. He has also already crushed the head of the serpent. He spoiled principalities and powers. He made a show of them openly, Colossians 2, triumphing over them in it. So ito yung mga mag-aakusa. Ang hardships of life, demons, death, life, the present and future, and then si Satanas, hindi maaaring tatayo ang mga yan. Bakit? Tatapatan. Tinapatan ng Panginoon. Verse 26, the Spirit also helpeth our infirmities. For we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself also maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Pati ang panalangin, the Holy Spirit is interceding for us. The intercessory work of the Holy Spirit. Hindi lang po si Kristo na mamagitan sa atin, pati ang banal na Espiritu. Verse 34, who is he that condemneth? Who can condemn? It is Christ that died, yea rather that is risen again. Namatay si Kristo, nabuhay na muli, and He is seated on the right hand of the Father, who also maketh intercession for us. Christ holds our salvation. Namamagitan siya para sa atin. Tinatapatan, ang bawat kulay tinatapatan. Kamatayan, buhay, kasalukuyan, at kinabukasan, nasa atin ang God's eternal and abiding love. Who shall separate us from the love of Christ? Nothing will ever separate us. Verse 35, verse 39. And then, Christ conquered Satan. For I am persuaded
Meaning, naniniwalang lubos si Apostle Paul. Look at this. It is Christ, it is God that justifieth. Kaya kung tayo po ay hinirang, iniligtas ng Panginoon, you need to rejoice. That's why Jesus said in Luke 10:20, in this rejoice not, that the spirits are subject unto you, but rather rejoice, because your names are written in heaven. If you know you're saved, you can face all the challenges and battles of life, knowing you belong to Christ. Kaya po, kalawat panghuli, the divine work of wisdom ay nahayag. Ano yung divine work of wisdom? This is found in Ephesians 3:10. To the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God. And it is presented in Romans chapter 8. Christ's substitutionary death. He that is spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? The sinless died in the place of the sinner to pay for the sins of the sinner. The satisfaction of divine justice sa pamamagitan ng penal substitution. The penalty was laid on the Savior, and the righteousness of the Savior was clothed to the sinner. At ang kanyang biyaya at ang kanyang walang hanggang layon, eternal purpose. Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. The justifying work of grace sa kanyang walang hanggang purpose na kay Kristo. When Jesus rose from the grave, He defeated death. That's why ang lahat ng kay Kristo will also defeat death. Christ's intercessory work, namamagitan si Kristo para sa atin. Verse 34, it is Christ that died, yea, rather that is risen again, who is even at the right hand of the Father, who also maketh intercession for us. Kaya ang kaligtasan hindi po mawawala, sapagkat ito'y eternally secure in Christ. And by the way, sa mga nagtatanong, baka kayo magsabi at sasabihin nyo na, you can live the way you want to. No, this is not a license to sin. Sapagkat if any man be in Christ, is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. God and Christ's eternal love. Who shall separate us from the love of Christ? None. This is God's specific and special love. Nasaan ang specific and special love ng Panginoon? Ephesians 5:25. Christ also loved the church and gave Himself for it, that He might sanctify and cleanse it by the washing of water by the word, that He might present it to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Kaya po ang wisdom ng Diyos is displayed through the substitutionary death of Christ, the eternal purpose of God in Christ, the intercessory work of Christ, and the eternal love of God, and the eternal love of Christ. Kaya wala pong maaaring tumayo para mag-akusa o magparatang sa mga pinawalang sala ng Panginoon. So the context of Romans 8 leading up to verse 33. Verse 1 to 4, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ikalawa, binigyan tayo ng bagong buhay. The life in the Spirit. Tayo po dati naglalakad lamang sa laman. They that are in the flesh cannot please God, Romans 8. Pero nung tayo binigyan na ng buhay na walang hanggan, nagkaroon tayo ng spiritual life and spiritual walk. And that is the product of the Holy Spirit. At tayo po ay inaring ganap. Hindi lang ibinilang na anak, kundi inaring ganap na anak. Now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. That is what John said. And then, naipangako din ang future glory. For we are saved by hope. Ang pag-asang inaantay natin ay ang pagbabago ng ating katawang makasalanan. Kaya in Romans 8:33,
kung Panginoon ang nagpapawalang sala sa kanyang mga hinirang, walang paratang ang tatayo laban sa mga iniligtas at minahal ni Kristo. Wala. Kaya po, the who is an interrogative pronoun, which means who is who's posing a threat to accuse the justification of God na ibinigay niya sa kanyang mga hinirang. Who can bring a charge? Who can accuse? Sino pwedeng mag-akusa? Sa mga na kay Kristo. Wala. Because it is God that justifies. Kung God declared righteous, no one can disannul that. That is a rhetorical question. Because justification is secured by Christ, by God Himself. At tignan nyo kung ano ang katayuan natin. That's why sa Paul in Ephesians ang liwanag, ang linaw na laging binabanggit ni Paul, rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Let your motivation be known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds. He is even the guardian of our hearts and minds. And He is also the guardian of our souls and spirits and salvation itself. Nasa atin ang purpose, inibig niya tayo, inihanda niya ang lalakaran, binabago tayo, tinawag sa kaligtasan, pinawalang sala, at lulwalhatiin. Sino ang maaari magparatang at mag-akusa? 7 kahirapan ng buhay, no, can never separate us. The combined strength of demons, Jesus defeated them all. Death, life, and the present and the future, God holds all of them. God is outside the boundaries of space, time, and matter. At ang pinakaulo ng masamang principality, si Satanas, basag na ang kanyang ulo. Ang pinawalang sala ng Panginoon, namamagitan, we are being interceded by the Holy Spirit. At ang pagkamatay at pagkabuhay na muli ni Kristo, diyan tayo nakatago, diyan tayo itinago ng Panginoon. Romans chapter 6. And then, God's eternal and abiding love na hindi hihiwalay sa atin. And also, Christ conquered Satan, the evil principality. The divine work of wisdom displayed by Christ's substitutionary death. His grace and eternal purpose in Christ. His intercessory work. And His eternal love. Napakatindi ng ibinigay ng Panginoong Hesus sa lahat ng kanyang mga tinawag sa kaligtasan. Justification belongs to God alone. Justification is the gracious act of God alone, not of human merit. Justification is Christocentric. We are more than conquerors because hindi tayo maghihiwalay. Nothing can separate us from the love of Christ. Tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, peril, sword. Even death, life, angels, and principalities, magkasama yan. Things present, things to come, height, or death, or any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus. Kaya nga, we love Him because He first loved us. The greatest deception is self-deception. Kung hindi mo mahal ang Panginoon, it could be na ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa iyo. Sapagkat walang inibig ang Diyos na hindi umiibig sa Panginoon. Lalong-lalo na pag naunawaan mo ang kapangyarihan at biyaya at awa sa likod ng pagpapawalang sala ng Panginoon. It is God that justifies. Mga minamahal, wala pong makakapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo at sa pag-ibig ng Diyos. Not even the 7 hardships of life, not even the 8 or 9 na
invisible things, like, for I am persuaded that neither death, life, angels, principalities, powers, things present, things to come, height, depth, nor any other creature, 10, ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. That's how much, or infinite love, kung paano tayo infinitely loved by our Savior. And this calls us to walk faithfully, with rejoicing, with humility, and with the strength na alam natin that we are guided by His love, kept by His love, and we are secured in Christ. Kaya ang panawagan po, we are to rejoice in our God. We need to be persuaded. Kailangan nating maniwalang lubos sapagkat walang pangyayari sa buhay natin na mahihiwalay tayo sa pag-ibig ni Kristo. Kung yung hindi nga natin kayang gawin at bayaran ay binayaran ni Kristo, kasalanan, we should pay for that in hell for all eternity. But you know what Jesus did? As if He lived our lives, He died on the cross. He is the one who took our sins and He became the sin bearer. He saw nothing good in us, but He has chosen to love us by His grace and for His glory. Kaya po, mga minamahal, pag alam mong ikaw ay pinawalan sana, dapat nakikita pa ito sa mas malalim at mas mataas na pagkakilala natin sa Diyos. We apply these truths through our faithful walk with God. At sa ating pagharap sa buhay, we face it sa kaalaman in the knowledge of God. Colossians 1:10, allow me to quote this. That ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Whatever you may be going through right now, if you know you are loved, you can make it through. Sapagkat walang makakapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. May I request na tayo po'y tumayong muli, and let's sing His robes for mine again, please. And let's bow our heads in prayer. Salamat po, Panginoon, sa aming pong pag-aaral ng inyong salita. Help us to be strong. The greater our understanding of God, the elevated our worship becomes. We can only worship someone we love, and we can only love someone we know. Kaya tulungan mo kaming lumago sa pagkakilala sa inyo. Salamat po, Ama, at sa mga nanonood at sa maaabot po nito, let it be a blessing. In Jesus' name. Amen. Allow me to awitin po ulit natin. Just then you leave His robes for mine. His robes for mine, oh wonderful exchange. From in my sin, Christ suffered in God's grace. Draped in His righteousness, I'm justified. In Christ I live, for in my place He died. I cling to Christ and marvel at the cross. Jesus forsaken, God estranged from God. What by such love, my life is not my own. My praise, my all, shall be for Christ alone. His robes for mine, what cause have I for dread? God's something low, Christ master in my stead. Amen. Faultless I stand, with righteous works not mine. Amen. Saved by my Lord, vicarious death and life. I cling to Christ and marvel at the cause. Jesus forsaken, God estranged from God. Bought by such love, my life is not my own. Amen. I
crushed, and thus the Father's pleased. Christ got God's wrath, don't sin that Christ is gone. Sin's wage is paid, propitiation won. I cling to Christ and marvel at the cause. Jesus forsake, and God is grace from God. Bought by such love, my life is not my own. My praise, my all, shall be for Christ alone. His rose for mine, such anguish none can know. Christ God's beloved, condemned as though His foe. He as though I, accursed and left alone. I as though He, embrace and welcome home. I cling to Christ and marvel at the cause. Jesus forsake, and God is raised from God. But by such love, my life is not my own. My praise, my all, shall be for Christ alone. You shared the video, mga minamahal. Baka ito'y may maabot, mapalakas sa pananampalataya, at mapatatag ang kanyang lakad sa Panginoon. Give us your pictures, please, sa ating pong official na GC, so we could rejoice with you. God bless you, mga minamahal.